in the church today is that many Christians don't pray. So usa sa dako kayo nga problema sa mga kasimbahanan karon di ay ang mga Kristohanon wala gi ampo-ampo. Wala gi ampo. And yet in the Word of God, we are given great power through prayer. So diha sa pulong sa Ginoo gihatagan ta og kining kagahom pinaagi diay sa pag-ampo. In fact, in John 14:14, Jesus said, "If you ask anything in my name, I will do it." So diha sa Juan 14:14 ningon siya kung mangayo mo pinaagi sa akong ngalan kana ako nga pagabuhaton alang kaninyo. In Jeremiah 33:3, God told the prophet, "Call upon me, and I will answer you, and I will show you great and mighty things." Sa Jeremias diha sa Kapitulo 33:3 ningon siya tawga ako ug ako magatubag kanimo magapakita og dagkong butang nga wala pa nimo masayri sukad ka na himugso. Jesus even told us, he said, "I give you authority to trample over all the power of the So si Ginoong enemy." Hesus ningon siya sa iyang mga tinun-an, ako maghatag kaninyo og kagahom aron kamo magayatak dinha sa mga tanga og sa mga bitin. You know, you all live here in the mountains. So sayod gyud ta nga nagpuyo ta dinhi ining sa naas bukid. I have come to love the Philippine mountains. So ako nindutan ko sa mga bukid diri sa Pilipinas. But Jesus even spoke about the mountains in our life. So si Ginoong Hesus siya usab nagisgot nga aduna po'y mga bukid sa atong nga kinabuhi. And he said, "You will say to this mountain, be removed and be cast into the Pag sea." naingon siya kung naamoy pagtuo sama sa liso sa mustasa ang gidakon makasugo mo na ng bukid nga kini mo balhin ngadto sa dagat. And so, if God has given us such a great promise, then why don't we pray? So kung ang Dios nagahatag siya og nindot og dagko nga mga saad para kanato, nganong dili man gyud ta mo ampo? I want to give you a picture before we get into the scriptures. So maghatag ko ninyo og usa ka hulagway sa dili pata magsugod sa ato ang gibasa. In the Old Testament, you had the temple. So diha sa daan nga kasabutan adunay templo. And before that, you had the tabernacle. So sa wala pa ang templo nagsugod diha sa naay gitawag balong-balong. And you would have the outer court, So dunay gitawag nga sa gawas nga bahin the inner court, og naa pod sa sulod sa tunga-tunga and then the Holy of ug Holies. doon na pa gitawag nga pinakabalaan nga dapit. And in the Holy of Holies is where the presence of God Og would sa dwell. pinakabalaan nga dapit mao na gitawag nga naa ang presensya sa Dios. And if the priest went in there and they had sin, they would actually die in the presence of God. So kung ang usa ka pare mosulod sa pinakabalaan nga dapit niya naa siya sala, mamatay siya sa sulod. And prayer is really like that temple. So ang pag-ampo sama usab kini sa templo. We start in the outer court. Magsugod tas gawas nga bahin. And if we'll continue to persevere, Og diin kita mo padayon ngadto sa unahan. you begin to experience the presence of God. You're in the inner court. Makasinati na ta og presensya diha sa sulod nga bahin sa sawang. But as you go even deeper, you'll find yourself in the Holy of Holies. Apan kung kita magapalalom pagyod, makaplaga nato ang pinakabalaan nga dapit. Do you remember when Jesus died on that cross? Nakainomdom bata nga si Ginoong Hesus namatay dito sa The cross. Bible says the veil of the temple was torn from top to Ang bottom. Biblia nagtug-an nga diin ang tabil sa templo na bahin sa duha. That veil separated God from man from the presence of God. So kana diin nga kining ang mao nga tabil naga representar na siya nga diin dunay gibahin ang diha sa tawo ug sa Dios. And it's no coincidence that the moment that Jesus died, the veil was torn. So dili na siya usa ka kaning aksidente, kundi dunay gyud katuyuan nga na pikas ang tabil. And if you read in Hebrews chapter 10, the word says, "Enter the holiest of holy by the blood of Jesus." So diha sa Hebrehanon kapitulo 10, siya mosulod kita sa pinakabalaan nga dapit pinaagi sa dugo ni Ginoong It Hesus. says, "Beyond the veil." So nag-ingon siya nga diha wala na unyay tabil.
What a great invitation we have. Unsa na kadako kayo nga kining pagdapit para nato. And you know, I'm so proud of my wife. So ako mapasigarbohon ko sa kong asawa. Tomorrow is Ang bata. September 2nd. So at ugma adlaw is kanang September 2. And it'll be 1 year that we've actually been in a relationship. So usa pa jud ka tuig di ay. And then the next day it'll be 2 months we've been married. So og sunod nga adlaw una nga kanang di kasal mi. And I was so proud of her bulan. leading worship this morning. So mapasigarbohon ko nga siya mo Because sa pagsimba I don't- ng tagon. I don't know if you noticed when we started, and this is most worship services, you don't always feel the presence of God right away. So sa matag panimbahon nga diin di buhat ato yung nga mabati ang presensya sa Dios. But as we kept going, So kinahanglan gyud ta mo padayon. for me, by the end of the service, there was a sweet spirit. The Holy Spirit was here. So para nako nga diin bisan mahumana ang pagpanimbahon na pagyapon ang katamis sa kanang presensya sa Dios. And it's the same way in our prayer life. So mao pud na sa ato nga kanang pag-ampo sa diha sa ato nga kinabuhi. Many times we pray and we don't even know what to say. So daghang mga panahon nga maampo ta pero wa pud ta kay balog unsa itong isulti. There's so many burdens. Where do I start? So daghan nga mga kabugaton di pa gani ta mosugod. Or maybe we're ashamed because we haven't prayed for a while. So kanang usay murag tag magpanuko kay murag talagsa lang gyud tang maampo. We don't feel worthy to go to God. So bati ta nga di tatako sa tubangan sa Dios. But if we'll press in, Apan naga padayon gyapon ta. we will go to the Holy of Holies. Aron ta makaabot niya na nga pinakabalaang dapit. You know, my life was changed in prayer. So akong kinabuhi na usab ni tungod sa mga pag-ampo. When I got saved, my pastor told me, he said, you must pray. So sa diha nga ako naluwas, ang pastor nako giingnan ko nga kinahanglan jud ka mag-ampo. Pastor Sean, he showed me in the Bible where the mighty men and women of God, they were people of prayer. So si Pastor Sean, may ngalan sa pastor dito, gipakita ang mga makusganong mga tawo nga nas Biblia niya na gani jud sila kapakiyasan. So I began to take my Bible and go up on the hill. So nagsugod ko og kining dala sa kong Biblia niya, moadto po ko og kanang naibuntod. And then one day I discovered a church. So sa niya kadlaw nakakaplag ko og simbahan. I was already going on Sunday, So nga din siya moadto sa panahon sa Domingo. but this was an empty church that I could go to throughout the week and pray to God. So usa ka kining walay sulod nga kining simbahan kung diha sulod sa kasimana moadto. And every morning I would leave an hour early before work. So sa matag buntag kining mo pansa siya kining ani pila ka oras. And that was Magahin my siya og pila ka oras. that was my appointment with God. Kay mo na iyahang gihimong pakigsaad ngadto sa Dios. That was 9 years ago. So kana milabay na siyam na gyud ka tuig. I remember my little sister at the time. So nakahinumdum ko sa kining ako nga gamay nga babae nga igsoon. Cameron, she said, "Why do you leave for work so early?" So ingon nga ngano nga kining mo kani mo biya man kasi mong trabaho sayo man kang mogawas I said, "I have to be with God." kay akong tinguha di ay nga kining makikauban ko sa Dios. And it was in that place that I became a preacher. So niana nga bahina nahimo siya nga kining magwali. Those were some of the most special moments I had with God. So dunay pila kang aning sinasahi gyud nga diin gibuhat ang Ginoo. And I don't think it's any coincidence that our home has a roof on it that I can go up and pray. So kining nagka-takdo ra gyud. It's beautiful. So nindot God is faithful. kay ang Dios matinud-anon. So let's get into God's Word. Matthew 6, and we're just going to read verse 5, but keep your Bibles open because we're going to go through this verse by verse later. So sugod sa bersikulo 5. And when you pray, you shall not be like the hypocrites,
For they love to pray, standing in the synagogues and on the corner of the street, that they may be seen by men. Assuredly, I say to you, they have their reward. But you, when you pray, go into your room, and when you have shut your door, pray to your Father who is in the secret place. And your Father who sees in secret will reward you openly. Versikulo 5, og sa magaampo kamo, ayaw kamo panig-ingon sa mga maot, kay sila aron makita sila sa mga tao, mahigugma sa pag-ampo nga magatindog sa sulod sa mga sinaguga o diha sa mga lingkuranan sa kadalanan. Sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo nga sila nakadawat na sa ilang balos. Verse 6. Yes. Apan ikaw, sa magaampo ka, sumulod ka sa imong lawat, og takti ang pultahan, og magampo ka sa imong amahan, nga naa sa tago, og ang imong amahan, nga nagalantaw sa tago, magabalos kanimo. Amen. Father, I ask you today that you will speak to us by your word, that you'll use me, you'll use Pastor Mike, even as you have used Annalyn and all of us here together, God. You are using us for your glory. Father, every person here is so valuable to you. God, you have a word for our heart, God. I pray today that you will ignite us to become warriors in the Spirit. Truly, God, that this is not a message of condemnation. This is a message of exhortation, God, to lift up the saints of God, to become warriors in your kingdom, and to see the victory that we have in Jesus Christ. Lord, we worship you, and we are ready to receive your word. In Jesus' name, amen. The first thing I want you to notice is he said, when you pray. So sa kabutang adin ato nga masayran nga siya nag-ingon sa inyong pag-ampo. He didn't say if you pray. So wala sa mingon kung moampo mo. He said when you pray. So yun siya, sa dihang mag-ampo kamo. Jesus prayed. So si Ginoong Hesus nag-ampo. Jesus would get up early in the morning and go to be with his Father. So si Ginoong Hesus mata siya sayos kabuntagon unya makigauban siyang amahan. And the word of God says even at the beginning of his ministry, so ang pulong nagasulti nga sikad pa sa pagsugod niya sa bulungaton. he spent 40 days of fasting and prayer. So migahin siya og 40 ka adlaw nga nagpuasa siya. Jesus, though he is God, so si Jesus usa ka Dios, he was also truly human. so siya tinuod usab nga tawo. He is both divine and human. So kanang duha, so Dios nun og din tawahanon. And so in his humanity, he submitted to the Father. Bisan siya nga din na siya sa kanang nagsulob sa pagkatao, pero ning submitar siya siyang amahan. How amazing is this that God came down and lived in a human So unsa body. na ka kaning matingala ka o din makapahibulong nga butang na din usa ka Dios niya ni manaog diri siyuta. And the Bible says that God anointed Jesus with the Holy Spirit. Og ang kasulatan nagtug-an nga din siya gidihugan sa balang espiritu. And he is our example. So siya may ato nga hemplo. Amen. Amen. So he said, when you pray, don't be like the hypocrites. So ingon siya sa dihang magampo kamo, ayaw kamo panig-ingon sa mga maot. Jesus used that word hypocrite more than any other person in the Bible. So siya nagagamit yan ng mao nga termino nga tigpakaron ingnon. He pronounced judgment on the hypocrites. So siya kaning padayag og din paghukom sa mga hipokrito. And in the time of the Roman Empire, when they would have plays, what it was is they would wear a mask. So diana nga panahon sa Roman Empire nga din dunay kining gibutang nga sani. And so tap silang nawong. these were play actors. So dunay kining
himo. And so he used the same word to describe those who are wearing a mask So lisod kayo nga pag-describe, paghatag ni muglagway sa usa ka tawo nga diin naay tabon sa nawong. and pretending to be something they're not. So siya nagpakita nga diin og usa ka butang dili tinuod. And he said these people, all they do is to be seen by men. So kini mga tawhana nga diin ang ilang gibuhat yung siya nga sala diha sa. Right before this, he even talks about giving. So sa dili pa diha nga diin sulti siya may tungod og paghatag. Later, he talks about fasting. So niyon siya nga diin sunod pagpuasa. And he warns, he says, don't do this to be seen by So siya men. nagapasidaan nga din ayaw niyo nagbuhata nga diin pagpakita lamang ngadto sa mga tao. Now, he's not saying we can't do this in public, Nga diin wala siya mingon nga kining dili nato na buhaton sa publiko. but it's the position of your heart. Kung dili iyang gipadayag unsa man ang kining kondisyon sa atong nga kasing-kasing. He even gave a parable. He said there was a Pharisee and there was a sinner. So dunay kining gihatag niya nga sambingay nga dunay kanang pariseo unya napoy tax collector And ang the- ningil sa buhis. The Pharisee, he wanted to be seen by men. So ang pariseo gusto niya nga iyang ipasundayag yun ngadto sa mga tao. He lifted his voice and said, "Oh God, I'm not like other Kusog kay sa men." tingog mingon nga oy Ginoo di ko pareha sa ubang mga tao. He had the pride in his heart. Naa siya garbo sa iyang sulod sa iyang kasing-kasing. He didn't have a real walk with God. Nga diin nagalakaw diha atubangan sa Dios. But the other guy, he wouldn't even lift his head. So dunay usa nga din itong maningil sa buhis nga di gani ka ihat siyang ulo ngadto sa taas. Lord, be merciful to me, a Apan sinner. siya nagpakiluoy og niangkon nga din Ginoo kaluy iko kaya ko sa kamakasala. Jesus said that man was justified. So si Ginoong Hesus minsulti nga kanang tawhana mo nay matarong. Listen, we can pray in public, So kumate mo na din makahimo deta pag ampo diha sa publiko. we can pray loud, So makahimo deta pag ampo kusgo na to. but it's not to be seen by men. So nga dili lamang nga pagpakita at ubangan sa mga tao. If we do it, it's for the glory of Ang God. dili ato nang buhaton hinoon para sa himaya sa Just Dios. like giving. So sa mas paghatag. We can give a large amount and give God glory. So makahimo ta paghatag sa dako nga kantidad para sa himaya sa Dios. But if we're doing it to boast, Jesus said, you've lost your So reward. kung magpakita lang ta na aron pagpasigarbo so wa ginay bili at ubangan sa Ginoo. If you're doing it for the praise of men, that's all you're going to So kung ato receive. nang gihimo para daigol lang ta sa mga tao so wa gitoy madawat. Amen. Amen. So that's number one. We need to be genuine before God. So gusto sa Dios nga diin kita putli ubangan sa Dios. So he said, when you pray, go into your room and shut the door. So niana si Ginoong Hesus sa diyang magampo kamo, sumulod kamo sa inyong lawak unya takpi ninyo ang pultahan. And pray to your Father who is in the secret place. So ug magampo ta ngadto sa amahan diha sa tago nga dapit. And your Father who sees in secret will reward you openly. Ug ang amahan nga di nakakita nato sa tago, siya magaganti kanato. When you seek God privately, Kung sa diha nga diin mangita ta sa Dios sa ato nga kinaugalingon, when you have private victory with so God, do na tay tinago nga diin kadaugan diha sa Dios. God will reward you openly. So ang Dios usab magganti kanato dinha sa dayag. Remember what King David said? So nahinumduman ba nato itong hinumduman sa gisulti ni David? He went to fight Goliath So nagatubang na siya ni Goliath. in front of thousands of people. So atubangan sa linibok ng mga tao. And they accused him of pride. So akusaran siya sa iyang garbo. His brothers said, "We know the wickedness of your heart." So yan ang iyang mga igsoon nakabalong sa kanang sa kanang dili mayo imong kasing-kasing. David said, "Is there not a cause?" So wala na unsa may hinungdan. He said, "I have slayed the lion and the bear." So niana siya nga din iyaha nga yatubang ang kining mga uso ug ang leon. And now this giant is no match for my God. So
karon kining mao nga higante wala gini bawat sa ako ang Dios. David had private victories. Kay si David aduna siya'y tinago nga kadaugan. He was a young shepherd boy. So usa siya kabatan-on nga magbalantay sa karnero. He was protecting the sheep. Iyahang gi panalipdan ang mga karnero. And a bear came to devour the sheep. Diin ang kining uso mo dool sa mga karnero niya iyang tukbon. There was no crowd cheering him on. So walay kining mga tawo nga diin nagtan-aw niya. But in faith, he said, God, I'm going to attack the bear. So tungod siya nga kining pagtuo iyang gisaligan ang Dios ug mingon siya ako nga kining ako nga suplan kanang mga uso And the lion. ug ang leon. And he said, now that I'm in public, God will reward me openly. So ingon ang Dios nga diin diha sa publiko iyaha nga diin gantihan yang ipadayag. See, the Pharisees had it backwards. So adunay kining tanawang kining Parisiyo. They wanted the public praise. So naa siya sa kining publiko nga diin pagampo. Jesus said, you honor me with your lips, but your heart is so far from me. Pero sa Ginoong Hesus mingon nga nagpadayag pasidungog kamo sulod sa inyo nga ba o diha sa inyong ba pero ang inyong kasing-kasing layo nako. You are who you really are when no one is watching. So kabalo gid ta og kinsa ta pero ang mga nagtan-aw po nato pero ang Dios minasayod gyud sa tanan. So, my question today is, do you love God when no one is So watching? pangutana karon. So nahigugma ba kita sa Dios? Amen? Amen. He goes on to talk about vain repetitions and all that, but we're going to skip down. I want to go to verse 9, So adto ta sa bersikulo 9. because here we have the Lord's Prayer. So diri adunay pag-ampo ni Ginoong Hesus. And we know this, our Father who art in heaven, hallowed be your name. We know the Lord's Prayer, So right? nakabalo gid ta ana nga diin anang pag-ampo ama namo anak sa langit pagadayon ning mga lan. But what I want to show you is really this is a pattern of how to pray. Kung ako ning ipakita kaninyo nga diin kini di ay usa lamang kasumbanan kung saon pag-ampo. Remember, the disciples said, Lord, teach us to pray. So hinumdumi nga ang iyang mga tinun-an ni hangyo kaniya Ginoo at tudloy kami unsaon pag-ampo. And notice he said in verse 9, in this manner, therefore pray. So niingon siya diri sa bersikulo 9 nga niining pagiha kamo magaampo. Look at that phrase, in this manner. So tanawa kini mga bahin ingon siya niining pagiha. He's telling us this is a pattern of prayer. So siya nagasulti nga kini di ay usa lamang kasumbanan sa pag-ampo. Now let me be clear, I believe it's beautiful to pray the exact Lord's Prayer. And then ako ning klarohon tungod kay nindot kay ni nga ni tungod sa pag-ampo. But I want you to go deeper into this. So gusto nga ang Dios nga diin mo palalumpatan niini. He's literally giving you the blueprint for victory in your life. Nga din siya nagahatag og klaro gyud nga din dunay kanang tinuod nga para moabot ang kadaugan sa atong kinabuhi. And so right now, I want you to engage your heart because I believe this can change everything for So you. niini nga panahon na ato nga ibutang ang ato nga kasing-kasing. So he said, Our Father in heaven. So ingon siya nga amahan namo ana ka sa langit. So when we pray, So sa diyang mag-ampo ta, we know that our Father is listening. so katog yung kining sayran nga din ang amahan mamati diay. Now you can pray to Jesus. I believe you can even speak to the Holy Spirit. So sulti ta makaampo ta ni Ginoong Hesus o diin diha sa Espiritu Santo. But primarily we see the saints of God praying to the Father. So diha usa diay sa ato nga unahon nga butang nga diin musulti ta nga amahan namo And it's by the name of Jesus Christ. o sa ngalan ni Ginoong Hesus. That's why we say, Lord, we come to you in Jesus' name. Muna nga moingon ta nga miduol minimo Ginoo sa ngalan ni Ginoong Because Hesus. Jesus on the cross gave us access to the Father. Kay si Ginoong Hesus nga didto sa cross siya naghatag og agianan para ngadto siyang amahan. God is now my Father. So ang Dios siya mao nga atong amahan. So when I pray, I know that my Father loves me. So sa diyang mag-ampo ta kay balota nga din ang atong amahan nahigugma nato.
And not only does He love me, but He has the power to help me. So dili lamang nga siya nahigugma nato, do na po siya gahom nga diin aron sa pagtabang. God is your Father if you belong to Jesus Christ. So ang Dios mao nga atong amahan kung kita nahiusa ni Ginoong Hesus. So I come, and I'm not saying, oh, distant God, you know. Diin muduol ta og di ta maingon ang kaning layo nga Dios. Some being out there that's so far. Yan din okay man ta mangita ta ba asa man ron atong Ginoo. No. I'm saying, Layo man. our Father. So maingon ro data amahan namo. This is so powerful So kini usa ka nindot jud. because we need to have faith when we pray. So kinahanglan di ay nga natay pagtuo sa dihang mag-ampo. We need to believe the promise of God. Kinahanglan di ay nga diin mutuo ta diha sa mga saad sa Dios. That God will hear us. Amen. Amen. So, our Father in heaven, hallowed be your name. So yun siya nga amahan namo anak sa langit pagadaygon ang imong ngalan. This is number 2. When we come to God, before we ask anything, before we do anything, we give glory to the name of God. So mo ni ang ikaduha nga sa diha nga moduol ta kaniya sa dili pa ta mohingalan unsa itong ipangayo ato sa dayang himayaon ng Dios. Because whether God ever does anything, He is God. So ang Dios pabiling gid siya nga Dios. If I have no prayers answered, which I will, Oh. but if I don't, He is still God. So magpabilin gid siya nga Dios bisan pag kining kaingon ta nga wa may tubag akong gipangayo. I think this is really the missing ingredient in a lot of Christians' So, life. usa ni siya ka kining butang nga gikinahanglan sa The Bible says in Psalm 100, we enter into His courts with thanksgiving. nga niin siya nga diha sa Salmo nga ini siya nga musulod kato ngadto sa sawang diha sa pagpasalamat. So no matter how bad things are, So unsa man ang kining dili maayo nga butang atong na sinati, no matter the storm, nga unsa man ang mga unos bagyo, we say, God, I love you, I worship adin you. makaingon gyapon ta adin gihigugma kanako og ako kang simbahon o Dios. If God never did anything physically for me, He has already saved me. So kung wala man say kining gibuhat o gihatag diri nako pero ang Dios siya nagaluwas na gyud nato. I have a home in heaven. So naatay puloy-anan dito sa I will langit. spend eternity with my Nga Father. din magpabilin ta kauban sa Dios sa walay katapusan. So I am to glorify His Nga name. di kinalan ta nga maghimaya sa atong himayaw niya ngalan. And then He said, your kingdom come. So ingon siya nga og umabot ang imong gingharian. Remember the scripture, even so come, Lord Jesus. So diha sa kaning kasulatan atong hinumduman nga din nana nga muduol ta. So we can actually pray for the kingdom of God to come to the earth. Nga diin magampo di punta nga din ang gingharian sa Dios, ang paghari sa Dios moabot diri sa yuta. In our prayers, we should be eager for the returning of the Lord. Nga diha sa atong mga pagampo kinahanglan ta nga diin makusganon sa pag abot diha ng Ginoong And Hesus. also submitting ourselves to the kingship of O Jesus. kinahanglan usab kita nga mosubmitar diha sa pagka ingon nga hari sa Ginoong Hesus. We are recognizing we are going before the King. Nga ato nga ilhon siya nga usa ka hari. And we are part of God's kingdom. Kay kita kabahin diha sa gingharian And sa so Dios. when I say your kingdom come, I'm saying, God, let your kingdom rule in my life. Nga din dili lang ta moingon nga ang imong paggingharian moabot kun dili atong tugutan nga diin siya mohari sa atong kinabuhi. Jesus spoke a lot about the kingdom of God. So si Ginoong Hesus nagasultis kadaghan may tungod sa gingharian And so we should be kingdom minded. nga dapat nga kini ato din panghuna-una nga naa sa gingharian. The king has dominion over the power of darkness. Nga diin ang hari siya dominar bisan pa diha sa gahom sa kangitngit. And the king has authority in my life. Og ang hari siya adunay katungod sa ato nga kinabuhi. Your will be done on earth as it is in heaven. Ang ingon siya nga ang imong kabubuton, ang imong pagbuot matuman, maingon nga dinhi sa yuta maingon gituman na sa langit. You know, in heaven, God's will is perfectly accomplished. So dito sa langit ang kabubuton sa Dios. So
kaning natuman na. But in this world, we see the destruction of Satan. So dinhis kalibutan kabalutan nga din ang yawa ning kamot pagyud nga babagan niya. As Christians, we ourselves at times disobey the will of God. So kita nga mga Kristiyano na agi panahon nga usahay mo likoy kita. So we live in a fallen world. Kay nagpuyo ta niini nga kalibutan nga But diri gihulog ang yawa. as we pray, we're saying, God, not my will, but yours be done. So sa magaampo ta moingon gyud ta nga dili atong kabubuton may matuman kun dili ang The kabubuton. greatest place you will ever be is the will of God. So ang pinaka nindot nga dapit nga diin naata kana gyung naata sa kabubuton sa Dios. Joseph was in the prison and he was in the pit, but he was still in the will of So God. si Jose nga diin nakasinati nga didto sa prisuan o didto sa bangag sa atabay pero nagpabilin na agyapon ang presensya sa And Dios. then he was elevated, Og diin siya gi pauswag sa Dios. the second most powerful man in the Nga world. diin siya ikaduha nga diin tawo nga gitagaag katungod diha sa nasod sa Ehipto. Whenever the Israelites left Egypt and they were heading to the promised land, God took them through the wilderness. So sa diha nga diin ang mga Israelitas nga diin mibiya gikan sa Ehipto nya ngadto sa asa ni kamingawan. So ang Dios naghatag yun nila og kadaugan. But they were in the will of God. Pero naa sila sa kabubuton sa Dios. We think the will of God is always fun. So naghuna-una barta nga diin diha sa kaning kabubuton sa Dios kaning say But na ay kalipay. sometimes God will take us through the wilderness. So usahay ang Dios itugot niya nga diin moabot pud na nato nga natas sama naas kamingawan. And He will allow us to be tested. Kay iyang tugutan nga diin kita sulayon usab. The Bible said Jesus was led by the Spirit to be tested by the devil. So inumdumi ang kasulatan nagtug-an nga diin si Ginoong Hesus gigiyan sa Espiritu Santo nga diin aron nga diha pud siyang kinabuhi siya masulayan. And it was in the wilderness. So sa diha nga nasiyas kamingawan, And He came out of there victorious in the Spirit and power. so niabot nga diin doon na siya kadaugan dinha sa pinagi sa Espiritu ug sa gahom. Jesus said, I delight to do your will. So si Ginoong Hesus minsan akong kalipay ang pagbuhat sa iyong kabubuton. He said, I came to do the will of the Father. Kaya siya ako miani aron sa pagbuhat sa kabubuton sa kong amahan. He said, I only do what I see the Father doing. Ngayon siya nga kanunay na akong gibuhat unsa man ang gisulti sa amahan. Our job is to submit to the will of God. Kaya ang akong trabaho mao ang pagsubmitar sa kabubuton And in sa our amahan. prayer, we should say, Lord, here's my desire, but nevertheless, your will be done. So diha sa atong mga pagampo makapresentar ta sa atong mga tingwa pangandoy pero moingon gyud ta paano imong kabubuton imong matuman. I want you to see Jesus in the Garden of So Gethsemane. atong natanaw ang kinabuhi ni Ginoong Hesus dito sa tanaman sa Getsemani. He labored so hard in prayer that he sweat drops of blood. So diha siya nga diin pag ampo imoha makaplagan nga diin gipaningot siya nagawas siyang lawas ang dugo ug singot. Because he who knew no sin was just about to become sin for us. So kabalo siya nga wala siya sala pero nasayod siya nga diin maabot ang panahon nga magpas-an siya tungod sa atong mga And in that kasalanan. garden, he knew that the time of the crucifixion was drawing near. So diha sa tanaman sa Getsemani nasayod siya nga nagduol na gyud ang nga ilansang siya. And that the Father would pour out his wrath upon the Nga Son. diin ang amahan iyang ibubo ang tanang kapungot ibabaw diha siya For nga it pleased the Father to bruise him. nga diin dunay dapit nga diin ang amahan iyaha nga kani iyang So that sakito ng he could bring many Anak. sons to glory. nga diin aron nga ang iyahang anak mahatagan og diin himaya. And what did Jesus say? So unsa man ang gisulti ni Ginoong Hesus? He said, Father, if it's possible, let this cup pass from me. So unsa gisulti ni Ginoong Hesus nun siya nga amahan kung mahimo saylo ning kupa. I think this is one of the clearest pictures of the humanity of Jesus. So usa ni siya sa klaro nga diin ulagway sa pag nga naa siya sa unod. Now remember, he is perfect. So atong hinumduman siya hingpit. Even here, he is without sin. Nga bisan ni Asya dinhi sa anang panahon na pero wa gyud siya sala. But the eternal, holy Son of God,
ang siya usa ka balaan ug walay katapusan nga anak sa Dios. He knows that the sin of the world is going to be put on his body. Nga kay balo siya nga din ang sala nga naa sa kalibutan ihag yung pasanon siyang lawas. And he says, Father, is it possible? So niya na siya maamahan kung mahimo. But he says, not my will, but Panin yours be siya. done. Pan dili akong kabubuton matuman apan ang imuha. This is so serious. So usa ni siya ka seryoso gyud kayo. God wants us in his will. So ang Dios gusto niya nga ang iyag yung kabubuton. Amen. Amen. Give us this day our daily bread. So ingon siya nga atagi mi kalanon ining adlaw kay gutom. So very clearly, we should pray for our needs. So klaro kayo nga din na ay panginahanglan. And more specifically, we should actually be specific about that. So kinahanglan gyud ay atong klarohon unsa man gyud ay ato nga kinahanglan. You know, before I came to the Philippines, So kabalo ba mo sa wala pa ko miani sa Pilipinas. there was a certain need that I had to be able to come here. So adunay nga importante gyud kayo nga panginahanglan sa aron sa akong pag-ani. There was a certain amount of money that I needed. Nga adunay gyud kinung insakto nga din kantidad sa kwarta nga akong gikinahanglan. And I prayed and I gave a specific number. I said, Lord, I need this. O ako nag-ampo og kanang ako yung gisulti unsa ang kantidad nga akong kinahanglan. And it was incredible what God did. So nindot gayo ang gihimo sa Ginoo. He provided for me to come. Iyahagid nga gitagbo ang akong gikinahanglan. And here's the thing. Even in the Old Testament, God rained bread from heaven. So diha pod sa daang tugon ang Dios nagapaulan og mana. He made water come out of a dry rock. So nagapahatag po siya tubig gikan sa bato. Sometimes we look around and we can't see any way that it's going to So happen. usahay kining maglingi-lingi ta og asa ta magkakuha aning mga butanga. We say, God, I don't have the resources. So kayon ta wala mong koy makuhaan aning asa mong koy ining. I don't have the Pagkadawa. ability. So kabalo ta unsa nga to nga. I don't even know what to do. So kabalo ta nga usay maglibog taon sa itong buhaton. So we ask and we pray for our needs. So kinahanglan dita mangayo unya magampo ta atong Our- isulti ang atong panginahanglan. And notice he said our daily bread. So yun siya nga sa kalan-on namo matag adlaw. Jesus said, do not worry about tomorrow. So niana si Ginoong Hesus ayaw kabala ka mahitungod sa ugma. God will take care of you today. Kay ang Dios siya naga atiman kanato. I don't want this just to be another sermon. I want this deep in your spirit. So wala ko magsulti laing nga kanang wali kundi gusto nga diin magpalalom ta diya sa There is espiritu. no need, and I'm not even talking about finance, spiritually, physically, whatever it is, there is nothing that is too hard for God. So tanan wala gyud malisod para sa Ginoo nga atong panginahanglan. You can write it down and say, God, this is what I ato nga need. isulat na unya moingon ta nga kini mo akong panginahanglan Ginoo. So that's our prayer. We say, God, provide for my needs. Nga diin mo na atong pag-ampo atong makaplagan nga iyang pag-ampo unya ang Dios nagtagbo sa panginahanglan. And forgive us our debts. So ingon siya nga og pasaylua atong nakasala. So the- among sala. The prayer life of a Christian is one of repentance. So usa sa kining pag-ampo sa mga Kristiyanon kanang You know- paghinulsol. We ask God for forgiveness the day that we got saved. So inalanta nga din og pangayog pasaylo sa adlaw nga kita maluwas. But really our life is one of repentance. So diha sa ato nga pagkatinod sa ato nga kinabuhi na kinahanglan gyud paghinulsol. Even the Apostle Peter had to be rebuked by the Apostle Paul. Nga tan-awa nga diin si Apostol Pedro gibadlong gani ni Apostol Pablo. You can find that in the book of Galatians, So naa makaplaga na sa Libros Galacia in chapter 1. sa kapitulo 1 Paul said, I withstood Peter to his face. nga diin si Pablo ningon siya og iyaha nga gi atubang gyud si kaning Pedro Because he was to be blamed. kay siya usa ka See, Peter was eating with the Gentiles. kay diin si Pedro nakigsalo man ngadto sa mga But then hintil. when the Jewish Christians came, Peter would shy away from the Ug sa diha nga Gentiles. mga Hudiyo nga Kristiyano ni abot si
kining Pedro ni biya kay murag naulaw. Now, the reason I bring this up is this was years after Peter became an apostle. So kanang nga pipila ka tuig sa wala pa sa diha nga nahimo di ay si Pedro nga apostolis. Peter wrote 2 books. So si Pedro nagsulat siya duha ka. He was a holy man of God. Usa siya kabalaan nga tawo sa Dios. And what about King David? So unsa pod si Haring David? David was called the man after God's heart. Si David gitawag siya sulusama og kasing-kasing sa Dios. He's the one who wrote Psalm 23. So siya ang nagsulat diha sa Salmo 23. David was a man of prayer. So si David usa ka taos pag-ampo. David was a man who danced before Nga God. diin si David usa ka kining tawo nga diin nagalagad sa Dios nang But even he fell into sin. apan nakasinati siya nga napakyas. He actually had a man killed. Nga diin dunay tawo nga diin iyahang napatay. This is why the Bible tells us to guard our heart. So gusto sa Dios ang Biblia nagasulti nga atong bantayan atong kasing. Because even the most holy men and women of God can fall. Nga diin bisan pa ang mga balaang babae o lalaki And nangahulog po siya. praise God for His mercy. Apan dalaygon ng Dios tungod siyang kaluoy. Amen. 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 So in our prayer life, we need to be humble before God. So sa ato nga kining pag-ampo sa diha sa atong matag-usa kinahanglan kitang magpaubos sa tubangan sa Dios. And the Bible says when we confess our sin, He is faithful and just Kaya to ang forgive kasulatan us. nagtug-an nga diin kung ato lang isugid ang atong sala siya makatarunganong mopasaylo ug Aren't you mahindo. thankful for the good news today? So makapasalamat ta diha sa maayong balita. That there is true forgiveness in Nga Jesus dunay Christ. tinuod nga pinasaylo diha kang Ginoo. That I am clean because of His word. Nga diin kita nahinluan tungod siyang pulo. I am clean because of His blood. Nahinlo ta tungod siyang dugo. I tell you what, the gospel never gets old to me. Amen. Amen. As we forgive others, So ingon siya nga og kining aron nga makapasaylo pud ta sa uban. so even as God has forgiven us, we must pray and forgive others. So sa Ginoong Hesus nga kinahanglan ta mag-aampo unya kinahanglan pud ta nga mo pasaylo sa And- nakasala nato. Jesus even said in verse 14, He said, if you don't forgive men their trespasses, your Father in heaven will not forgive you. So ingon siya sa 14 kay kun mo pasaylo kamo kay kun mo pasaylo kamo sa mga tao sa ilang mga paglapas pasaylo na usab kamo samahan na So- nasa langit. And Jesus even said, if your brother has offended you, leave your gift at the altar and go reconcile with your brother. So, si Ginoong Hesus mingon siya nga din kung ang imong igsuon nakahimo og kaning nakasala nimo unya ingon siya nga nagdala ka sa imong halad sa halaran siya biyay sa imong halad unya duula ang imong igsuon. In fact, Jesus even taught us to pray for our enemies and for those who persecute So us. niingon si Ginoong Hesus pagyud nga diin siya nga iampo ang imuhang mga kaning panalangini ang imuhang mga kaaway o Do you- nagalutos nimo. Do you remember the martyr Stephen? Stephen in the book of Acts who was stoned. So makahinumdum ta nga ni Esteban nga diin gibato. He echoed the same words that Jesus said on the cross. So sa sama nga pulo nga gisulti They ni Ginoong were- Hesus didto sa cross. They were hitting Stephen with rocks. So siya nga gibato si Esteban. All he did was preach the gospel. So ang iyahan niyang gibuhat mao gyud ang pagwali. And yet they were balita. literally murdering him. So og niabot nga diin siya kining gibato gipatay. And one of the last things he said was, Lord, please don't charge them with this sin. So sa kining wa pa si makabsi sa iyang gininhawa misulti sa siya ngadto sa Dios ug mingon nga pasaylo siya. Remember on the cross, Jesus said, Father, forgive them. They don't know what Atong they're doing. nahinumduman dito sa cross nga si Ginoong Hesus mingon siya nga pasaylo sila kay wa masayod silang gibuhat. If you hold unforgiveness, it will hinder your prayer life. So kung magtago ta, ato nga gumita ng pagkadi mapinasayloon. So sana sa makapugong sa ato nga pag-ampo. Forgiveness is not optional. So ang pagkaning pagpasaylo so dili gina kanang sani pili pagpili.
And he said, "Do not lead us into temptation, but deliver us from the evil one." So ingon siya nga ug ayaw kami itugot sa mga pagsulay. This is where we start to get into spiritual warfare. So ini siya nagsugod diha sa atong espirituhanon nga diin pagpakig bisog. Satan will attack you. So Satanas mo atake gyud nato. Demons will try to tempt you. So ang kining demonyo, mga demonyo pod usahay kining tintal. Lies and deception will try to come over So you. mga kining pagbakak ug din paglimbong. But the Bible says, "Greater is he that's in you than he that's in the Og world." siya miingon ang Biblia nga din mas dako siya nga nasa sulod nato kay kaniyang naa sa gawas ng kalibutan. God of peace will crush Satan under your So ang feet. Dios nga nasa kalinaw nga din nagadugmok diha sa ni Satanas. This is where you can begin to take your authority by the name of Nga Jesus din Christ. kita nakadawat og din kagahom diha sa ngalan ni Ginoong Hesus. We saw the apostles cast out demons in the name of Jesus. So ato pong kaplagan nga ang mga apostoles sila nagapaabog sa mga demonyo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Demons and the devil himself tremble at the name of Jesus. So ang kining mga demonyo bisan pa ang yawa sila nagakurog sa ngalan ni Ginoong Hesus. So if you think there's a demonic attack, you can take authority and say, "In Jesus' name, So, I rebuke Kung you." dunay mga kining nga atake nga mga demonyo yun siya nga din ato na siyang badlungon sa ngalan ni Ginoong Hesus. In Jesus' name, I cast off the works Sa of ngalan ni Ginoong darkness. Hesus, pahawa mo. In Jesus' name, I speak life right So now. sa ngalan ni Ginoong Hesus ako nagasulti og kinabuhi karon. Really, that's a whole nother sermon, but there's power in the name of So atong Jesus. makaplagan nga din dunay gigahom diha sa ngalan ni Ginoong Hesus. Go home and read the whole book of Acts and Muli ta nga din ato nga basahon ang libro sa mga buhay. write down how many times they say, "In Jesus' name." O ato nga isulat kung kapilas misulti nga sa ngalan ni Ginoong Hesus. He said, "In Jesus' name, get up and walk." Ang ingon dito ang mga apostoles sa ngalan ni Ginoong Hesus ang bakol giinan nga kaning tindog ug lakaw. In Acts 16, Paul said, "I command you in the name of Jesus to come out of her." Diha sa mga buhat 16 yun siya sa ngalan ni Ginoong Hesus. So there's power in Jesus' Sa name. naging gahom sa ngalan ni Ginoong Hesus. And we can pray for God to deliver us from the Ang evil diin one. makaampo ta nga diin ang Dios magpahigawas kanato gikan sa dautan. That phrase, the evil one. Nga diin nagingon nga diin sa dautan. The devil is so evil. So ang yawa gyud. He wants to destroy your life. So gusto niya nga gubuon ning atong He kinabuhi. wants to take your faith. Gusto niya nga kuhaon ang atong He wants to pagtuo. destroy your joy, Gusto niya nga kining gubuon ang atong your marriage, kalipay, your ang children, paminyoon, mga bata kaanakan, and the very plan of God for your o ang life. tanan nga din plano sa Dios sa atong kinabuhi. Jesus believed in the devil. So si Ginoong Hesus He said, "I saw Satan fall like lightning from So, heaven." nakita ni Ginoong Hesus nga diin ang yawa sama og kining sini bituon nga nahulog diha sa Jesus langit. was there when Lucifer fell from glory. Nga din nakakita si Ginoong Hesus na tungod sa kining ni Lucifer. And he said, "I by the finger of God cast out So devils." ingon siya nga diin diha iyahang abog ang mga demonyo. There was one man who had over 1,000 demons, actually Dunay 2,000. usa ka tawo nga diin dunay panon sa mga demonyo. And Jesus, with one word, cast them out. Sa lang kapulong gisulti ni Ginoong Hesus nga See, pahawa. It's not about your power. So kini dili mitungod lamang sa atong It's about the God who is in you. dili tungod sa Dios nga naa. You are the temple of the Holy Kay kita Spirit. maong templo puloy-anan sa Espiritu Christ Santo. in you is the hope of Si glory. Ginoong Hesus nga naa diha nimo mao ang ato nga paglaom. And God has given you the victory. Og siya mo'y naghatag kanatong kadaugan. Even in your weakness, He is Bisan sa strong. atong kaluyahon maghatag siya kalig-on. All God needs is a cry from His Nga children. din ang kinahanglan sa Dios kana lang pagtuaw. When you cry out in the day of battle, Nga din sa adlaw sa kining
mga gubat mutuaw ta nga to. He will deliver you from every evil Kay work. siya magapahigawas kanato sa tanan nga buhat sa kaaway. Many are the afflictions of the righteous, Kay ingon siya nga daghan unyang kasakitan sa mga matarong. but the Lord delivers them out of them Apan all. ingon ang Ginoo nga din siya magpahigawas nya gikan sa anang tanan. Amen. Amen. And then he kind of goes right back to the beginning where he says, "For yours is the kingdom and the power and the glory forever." Amen. So, dalaygon ng Dios. So we start by giving God praise. Hallelujah. Sugod ta sa paghatag ug pagdaig sa sumbuhi nga Dios. And Amen. we end by giving God praise Mga diin muhatag gyud ta og mga pagdaig sa Dios. because we know that God has heard Kay us. nakahibaluta nga diin nakadungog ang Dios. So my challenge to you, and this is my last thing, I promise. So ako nga ihagit alang kaninyo. Go home this week and set a timer on your phone. Diin uli ka sa mong balay ang inyong semana ha. Even if it's in the evening. O bisan pa o sa kagabion ba. And make a time every day to be with God. Nga diin muhatag itag panahon matag adlaw kauban sa Dios. Even if it's just 15 minutes. O isa 15 minutos. And go home and call upon the name of the So, Lord. muli ta nga din ug mutawag ta sa ngalan. sa And you're Ginoo. begun to see the strength and the power and the victory So of God. makasinati ta nga dunay kusog kagahom unya kadaugan diha sa Dios. Amen. 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 So, as we close today, I don't want anyone here to be embarrassed or anything, but I do want you, even where you are, if you have not been praying, to repent before God and say, "Lord, I'm sorry, I haven't had a prayer life." So naaman diri and then wala ta makahimo ng pag-ampo pero gitagaan ta sa Ginoo kay gayunan. That's Nulso ra ta do ra ta sa Ginoo kay ingon siya nga magpaubos ta. that's really the first step. So usa na sa una nga tikang. Is to say, "Lord, I'm sorry, I've been so busy." And then ingon ta nga to sa Ginoo saylo ako Ginoo kay murag busy ra gyud kay ko. I've been so distracted. And then kanang daghan kay mga butang nga nakababag. But God, I want to know you. Pan gusto ko nga makaila pa gyud nimo. I mean, this is more than just our needs. This is knowing God. Nga di na mga kini usa kinahanglan kun dili ato yung tinguha nga di masayod makailata nga to sa Dios. Amen. Amen. God bless. Hallelujah.